sakit ito ng kababaihan, no? At ang magandang balita, pwede na talaga natin i-avoid, no? Hindi naman tayo kailangan magkaroon ng cervical cancer dahil nga may bakuna. So, kayo na po, Dr. Patricia, i-ano nyo po sa amin kung anong kahalagahan ng sa mga babaihan na dapat po talaga aware sila dito po sa cervical cancer at ano nga pwedeng gawin para maibsan? Yes, so ang cervical cancer, napaka-common pa rin sa bansa natin. Ito ang number 2 na cancer sa kababaihan pagkatapos ng breast cancer. At ang cervical cancer ay mahirap talaga siyang gamutin once na nakuha natin ang cervical cancer. Hindi siya kagaya ng mga ibang cancer na madaling gamutin. At marami siyang mga symptoms na hindi maganda. For example, yung nagdudugo, no, vaginal bleeding, may mabahong discharge, at meron din siyang stigma kasi it's associated with the virus. Yung human papilloma virus na nakukuha through skin-to-skin genital contact, nagdidikit. Kaya may stigma ho ang cervical cancer. At usually, pagka nadadiagnose ang cervical cancer, kadalasan sa Philippines, late stage na. Kaya napaka-importante na ma-prevent natin ang HPV infection. Kasi ang HPV, human papilloma virus, ito yung virus na 99% nagkukos ng cervical cancer. Kaya ngayon, maganda nga na meron ng prevention, may bakuna na. Napaka-importante na lahat ng babae at even mga lalaki magpabakuna against HPV. Okay. Go ahead. Doc, so, linawin po natin, no, yung HPV po ay saan nakukuha? Ang HPV, pinakamadalas nakukuha through skin-to-skin genital contact. Kapag nagdikit ang ari ng isang tao sa kabilang tao. So, pwede penetrative sex, yung merong penetration, pero pwede rin kahit hindi nagkaroon ng penetration, pwede pa rin makahawa. I got surprised, no, that men can also pala get HPV, cervical cancer. Akala ko, ano lang to, usaping pang-babae. Paki-clarify po, paano naapekto po ang lalaki? Ang lalaki naman, walang cervix sa mga lalaki, pero kung makuha nila yung HPV, ang HPV associated din sa genital warts, sa anal cancer, penile cancer, and also head and neck cancer. So, ang bagong study ngayon, even ang mga cancer sa throat, sa neck, no, sa oral cancer, can be due to HPV, yung human papilloma virus. Kaya, importante din, yung mga lalaki, hindi rin po sila magkaroon ng HPV dahil pwede rin sila magkaroon ng cancer dahil sa HPV. At ang isa pa, pwede rin nilang mahawaan yung mga partner nila. Syempre, pagdating sa herd immunity, yung immunity ng buong population para mawala ang isang cancer, kailangan pati yung lalaki. Sana hindi rin magkaroon ng HPV. Pero ang lalaki, hindi na, ano ba, pag sila magpaturok, yung vaccine ng HPV, does that prevent them? Or that is not recommended for men? The HPV It's vaccine? recommended for men. Pero ang best timing po for vaccination, whether for men or women, is early, no? Before first sexual debut, which is actually as early as the age of 10 years of age, boys and girls, pwede na ho silang magpa-vaccinate. Kasi ang important is before the first sexual contact or intimate relations, meron na silang antibody para maging effective yung vaccine.